Sumapit ang gabi habang makikita natin ang bangkay ng matabang lalaki sa sahig at nagkalat ang mga dugo sa paligid. Sa tabi ay naroon ngayon ang ating bida na si So-sam, nakaupo at tahimik lang na pinagmamasdan ang walang buhay na katawan. Naisip niya na sa karaniwan, ang lalaking gaya nito ay hindi karapat-dapat bilang isang biktima, pero kahit na ganoon ay mayroon siyang kailangang kumpirmahin. Patuloy na pinagmamasdan ang bangkay, nagbigkas siya ng isang salita sa pagsasabi ng inventory. Kaagad namang may lumitaw sa kanyang harapan galing sa system na parang isang portal. Nakikita itong bagay, pansin ni So-sam na parang may kakaiba rito. Ito ay dahil ang inventory sa Murim Online ay slot-based system na mayroong isang item sa bawat slot, ngunit ang inventory ngayon na nasa kanyang harapan ay isang malaki at bukas na espasyo. Upang ito'y masuri ng mabuti, sinubukan niyang ilagay ang kanyang kamay sa bagay at ito'y diretsyong bumulusok paloob. Ramdam niya dito na ang espasyo ay napakalawak at marahil ito ay mayroong ilang daang metro ng laki. Natuon naman bigla ang atensyon niya pabalik sa bangkay ng matabang lalaki at mayroon siyang naisip. Agad nitong inalis ang kanyang kamay sa loob ng inventory, pagkatapos ay lumapit siya sa katawan at inilipat ang kamay niya papunta sa mukha nito. Hawak-hawak ang ulo ng matabang lalaki ay bumigkas siya ng isang utos, sinasabing ilagay ito sa inventory. Matapos niya itong mabigkas ay ang biglang pagliliwanag ng bangkay. Muli namang lumabas ang inventory at hinigop ang walang buhay na katawan ng mataba, sa puntong wala nang may natirang ebidensya kahit pa na isang patak sa mga dugo nitong nagkalat. Nabigla ang ating bida dahil dito, hindi inaasahang mawawala sa isang iglap lamang ang malaking bagay, at naisip niya na ito'y isang kapaki-pakinabang na abilidad kaya magagamit niya ito ng husto. Natanong niya rin kung pwede bang makapasok ang mga nabubuhay na bagay sa loob ng inventory, at kung magagawa man nila, sila kaya ay patuloy na mabubuhay. Kasunod noon ay ipinamalas niya ang isang masamang ngiti, iniisip na mukhang kailangan niya pang mag-eksperimento ng kaunti. Lumipat naman bigla ang eksena patungo sa labas ng bayan kung saan mayroong dalawang lalaki ang nag-uusap. Habang ang mga ito ay nahuhumaling sa pagkukwentuhan, pansin natin ang ating bida na tahimik na nagwawalis sa sulok. Pinapanood at sinusuri ang bawat bagay na binibigkas ng mga ito, natuon ang atensyon ni So-sam sa kanila kaya nahinto siya sa pagtatrabaho. Mayroon namang isang lalaki ang napansin siya at lumapit sa kanya, kung saan ang siya ay marating nito ay ang napakalakas na pagbatok niya kay So-sam sa ulo. Ito ay si Machil, nagsasabi na narinig niya na itong batang lalaki ay hindi na nakakapagsalita. Nagkukunwaring nasisiraan ng ulo siyang sinagot ng ating bida sa pagpapalabas ng hindi maunawa ang tunog. Gamit ng daliri ni Machil, idinikit niya ito sa payat na katawan ng bata at minumurang pinagsabihan na huwag lang itong tumayo doon nang walang may ginagawa. Matapos noon ay inilipat niya ang kanyang daliri patungo sa isang kabayo sa loob ng kulungan at inutusan si So-sam na isama ito sa paglalakad. Agad namang napayuko ang ating bida at muling nagpalabas ng kakaibang tunog upang pasang-ayunan ang utos ng lalaki. Pero kahit na ganoon, napapapiga ng kanyang kamao siyang nagreklamo kung ano ba ang dapat nitong gawin sa isang lalaking hindi nakakapagsalita ng maayos. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo naman tayo sa bayan kung saan naroon ngayon si So-sam dala-dala ang kabayo sa paglalakad. Dito ay pansin niya ang iba't ibang taong nagtitipon, naroon ang mga taong nagbebenta sa kanilang mga tindahan at mga taong mapayapang namamalengke. Pero mayroong bagay ang umagaw sa kanyang atensyon, ito ay dahil sa isang maliit na eskinita sa tabi ng isang tindahan ay mayroong mga nagtatagong maliit na anino. Iyon ay ang mga kabataan na walang pag-aatubiling hinagis ang isang bato papunta kay So-sam. Tumama ito patungo sa ulo ng ating bida, dahilan ng pagtulo ng dugo sa kanyang mukha. Matagumpay sa masamang bagay na kanilang ginawa, nagpatuloy ang mga maliliit na bata sa pang-aasar kay So-sam sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na isang bobo at mayroong nagsasabi na hindi na ito ngayon nakakapagsalita. Nang bigla na lang natigilan itong isang batang lalaki dahil sa paglapit ng ating bida sa kanilang kinaroroonan. Dito ay taglay ngayon ni So-sam ang nakakasindak na tingin at napakalakas na killing intent. Pinunasan naman agad ng bata ang kanyang mga mata upang masiguradong hindi siya namamalikmata. Kaya noong muli nitong tiningnan si So-sam, bumalik na ito sa pagiging isa nitong nababaliw at siraulong lalaki na hindi nakakapagsalita. Nagpatuloy sa paglalakad ang ating bida kasama ng kabayo kaya naiwan ang mga batang nagtataka. Kaagad naman ang mga itong tinawanan ng nakakaawang bata,
At nagpatuloy sila sa walang tigil na pagbabato kay Sosam habang inaasar na ito'y isang pipi. Pero kahit na walang tigil ang mga ito sa kanilang masamang gawain, nagpatuloy lang si Sosam sa paglalakad habang nagpipigil na ipakita ang tunay niyang pagkatao. Lumipat naman tayo sa ibang dako habang mayroon tayong makikitang mga paa na naglalakad. Pagmamay-ari ito ni Machil na ngayon ay nagrereklamo na dapat ang gaya niya ay hindi nakatali sa paglilinis ng mga sandata dahil si Guakdong-o ay hindi nagpakita ng ilang araw. Tanong pa nito nang marating ang isang gusali na kung ito kaya ay namatay kung saan. Nang bigla na lang siyang nagulat dahil sa pagbukas ng pinto. Ang naroon ay si Sosam kaya nagtataka niyang natanong sa batang lalaki kung bakit siya lumalabas doon. Naagaw ang atensyon nito sa kanyang nasisilayan, ito ay dahil ang mga armas ngayon ay naayos ng mabuti at kumikinang sa sobrang kalinisan. Hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan, natanong ni Machil ang batang lalaki kung ginawa ba nito ang trabaho para sa kanya. Na siyang pinasang-ayunan ni Sosam sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagyuko nito na parang isang baliw. Naisip ni Machil na matapos ang isang karanasan na halos ikamatay ng ating bida ay nag-iba ang batang lalaki ng tuluyan, dahil ngayon ay nagtatrabaho na ito ng mabuti at ginagawa ang mga bagay ng hindi inuutusan. Tanong din niya kung naging ganap na bang tao ang batang ito sa wakas. Pagkatapos noon ay mayroong ibinigay na napupunong maliit na supot si Sosam sa lalaki. Nagtataka itong kinuha ni Machil at natanong kung ano ito. At nang ito ay kanyang mabuksan ay bumungad sa kanya na ito'y napupuno ng pera. Sa sandaling ito ay kanyang maunawaan ay saglit siyang natigilan. Matapos noon ay ang pag-akbay niya sa balikat ng ating bida at natutuwang pagsasabi na sa wakas ay natutunan na din ito kung papaano gumagana ang mundo. Kasunod ay ang napakalakas na paghampas nito sa likod ni Sosam sabay sabi na ito'y mabuti kaya ipagpatuloy niya ito simula ngayon. Dali-daling umalis si Machil nang daladala ang nakuha nitong pera habang nagpapalabas si Sosam ng nababaliw ng ngiti. Nang bigla na lang nagbago ang ekspresyon nito sa pagiging seryoso, iniisip na si Machil ay isang tanga dahil hindi niya namamalayan na ito na ang kanyang pamasahe sa kabilang buhay. Makalipas ng ilang minuto ay makikita natin ang pagkahulog ng supot na naglalaman ng pera, sinalo ito ni Machil habang naglalakad sa isang kalye habang may ngiting napapaisip na tama ang ginawa ng bata. Dahil sa halip na araw-araw lang itong yumuyuko, kailangan niyang matuto gaya nito. At dahil napupuno ang bulsa ni Machil ngayong araw, may malaking ngiti nitong napag-isipan na imbis na si Eng-eng ang tabihan, baka ang babaeng si Choson ang pipiliin niya ngayong araw. Mayat-maya pa ay ang pagdating nito sa labas ng gusali ng Phoenix Tavern, dito ay sinalubong siya at binati ng isang lalaki, sinasabing mukhang naririto na naman ulit ito. Hinawakan ni Machil ang lalaki sa kanyang balikat at nag-utos na kuhanin nito si Choson. Hindi ito tuluyang naiintindihan, sumang-ayon ang lalaki na kukunin ang karaniwan nitong hinahanap na si Eng-eng. Pero pagkalipas ng ilang sandali matapos niya itong maproseso ay ang nagugulat niyang pagtanong kung ang sinabi ba nito ay si Choson. Pinasang-ayunan nito ni Machil sa pagsasabi na siya ay tama habang lumalabas ang usok sa ilong dahil sa matinding pananabik. Wala namang naging imik ang lalaki at naging tahimik lang, kaya gamit ng daladalang pera ni Machil ay ipinakita niya ito sa lalaki sabay tanong kung ano ang ipinapakita nitong itsura dahil marami siya ngayong dala. Nakikita ito, nagbago agad ang ekspresyon ng lalaki at mariing binati si Machil at inutusan itong maghintay sa kwarto sa ikalawang palapag dahil dadalhin niya roon si Choson. Makalipas ng ilang minuto ay tumungo tayo sa loob ng silid sa ikalawang palapag. Habang masayang naghihintay si Machil ay mayroong boses ang sumulpot sa labas, nagsasabi na siya ay papasok. Pagbukas ng pinto ay ang pagsulpot ng napakagandang babae na mayroong magandang katawan at may suot na magandang kasuutan, nagpapakilala bilang si Choson na siyang ikinagulat ni Machil. Pinagmamasdan ng todo itong babae, naisip niya na hindi may kukumpara si Eng-eng sa ganda nito. Napaubo naman siya at nag-utos sa babae na umupo sa kanyang tabi. Lumapit ang babae sa kanyang harap at lumuhod sabay maamong pag-alok na hayaan siya nitong maglagay ng inumin para sa kanya. At habang natutuwa ng todo si Machil sa patuloy na paglagay ng inumin nitong babae, mapapansin natin ang isang di halatang napakaliit na butas sa kahoy na pader. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipag-usap ay ang biglang pagliwanag ng kulay pulang bagay sa loob nito. Doon ay makikita natin ang pagbukas ng isang mata. Ito'y pagmamay-ari ng ating bida na tahimik na pinagmamasdan sa maliit na butas ang nangyayari habang siya ay nagtatago sa dilim.